Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman
Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. One more time. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Good morning, Jesus! Naku, magandang umaga po. Muli, araw ng Sabado at nagkita-kita tayo upang magkasama-sama sa pangalan ni Jesus upang pagkwentuhan ang kanyang kagandahang loob. Narito po ang aming mga bagong, actually, first-timer lahat ito. Yes, tama. Sila po yung mga taga-Antel, no? Antel Prayer Group, Group. right? Pero bago Oo. tayo dumako at kausapin at makipagkwentuhan tayo sa kanila, tawagin muna natin si Sister Sally para sa Yes. ating opening prayer. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli pinagkaloob mo sa amin ng magkakapatid upang magkasama-sama. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita na kung may 2 o 3 ang nagkakatipon sa kanyang pangalan, ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. Kaya salamat po, Lord, for being with us. At pagpalain niyo, Ama, ang pagsasama-sama namin magkakapatid. Kami po ay mag-aaral ng iyong salita, aawit at magbibigay ng mga patotoo na ginawa ng aming Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya muli po, Panginoon, ibinabalik namin ang papurit, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Lord. Kasama po namin ngayon ang mga taga-Antel Prayer Group at believe it or not, this is their first time. So excited din po kaming ma-interview sila. Of course, on my left is Sister Marisa at si Sister Letty. Andun po Sister Lily at si Sister Angel. At babati ang bawat isa. Bisa natin kay Yes. Sister Marisa. Bati Sige. na kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po si Sister Marisa ng Antel Prayer Group. Pag gustong batiin yung labi-dabi mo sa bahay. Binabati ko po yung aking mga mahal sa buhay po. Ang aking mga anak, ang anak kong nasa, ang asawa ko pong nasa Canada. Okay. Oh, Canada. Panalangin ko po na mabuti ang kanyang kalagayan. po. Amen. Si Thank you, Marisa, Lord. ikaw ay Tiga saan ka? Taga-Kainta po. Oo, tiga Kainta. Greenland, di ba? Greenland, Kainta. Oo, yan. Kasama sila sa Greenland Prayer Yes, Group. oo. And Sister Letty naman.
Magandang umaga po sa inyong lahat at ako'y nagpupurit nagpapasalamat na bigyan ng pagkakataon dito. Binabati ko po yung mga taga-Kapas Tarlac Kung marami yan. dahil may prayer meeting din po doon sa aking mga anak na nasa Cainta at saka sa aking panganay na nasa Canada ngayon at aking kapatid na umaattend din po ng online prayer meeting na si Sister Christina. Magandang umaga po sa Ayan. inyong By the lahat. way, Sister Letty po ang coordinator ng Antel. Ilang years na po ang Antel? 25 years po, awat grasya ng Thank you, Panginoon. Lord. Glory Praise to the God. Lord. Ayan, tawagan natin Silver. si Sister Lily. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat at ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nabigyan din ako ng pagkakataon. First time ko po dito sa Comfy and yet eto po ako ngayon at kasama sa ganitong Yes, pagtitipon. amen. Thank you, Lord. Yes. And of course, Sister Sister Angel. Angel. Magandang umaga po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa Panginoon na nabigyan po ako ng pagkakataon, unang-una na maka-attend po dito. Then, Yes. yung maging party po ng Totes family ay isang malaki pong kagalakan din po sa akin. Yan po. Thank you, Lord. Alam niyo, gusto namin unang kausapin Sister Angel. Believe it or not, bago pa lang siyang dumadalo sa gawain. Ilang linggo na nga, Sister Angel? Magti 3 weeks pa lang po ako Okay, sa 3 Totes. weeks and... So, 3 weeks pa lang siya sa bago lang siya thoughts, talaga. ano? So, Okay, thank you, Lord. anong sitwasyon at ikaw ay naimbita? Ano yung kwento niyan at ikaw ay napasama sa prayer group ng Antel? Nung nag-apply po kasi ako, ang nakausap ko po ay si Tita Elsa po. So, Okay. si Tita Elsa po yung nagkwento sa akin yung about sa Totes, yung about sa journey, then yung mga naging karanasan niya na yung mga patotoo niya po sa buhay. Then, na-bless po talaga ako sa kanya. And sobra po akong natutuwa na hanggang sa trabaho ko po, meron pong ganitong samahan na patuloy ko pa rin makikilala yung Panginoon sa buhay ko po. Yan ba yung first time mong umaten ng gawain, prayer meeting? O dati ka na nakaka-attend dati? Nakaka-attend po ako sa church po namin sa Cainta. Sa Greenland din po siya. Okay. Pero sa thoughts, ay, doon sa may Antel, di ba, weekly merong prayer meeting doon, di pa ba? Opo, every Monday. Oo, thank you, Lord. Every Monday. So, nakakatawa po si Angel. Diyan, isang tanong pa. Ano ang nagiging, bagamat 3 weeks pa lang, pero ano yung nakikita mo na sa gawain? Kasi mabalik ka na no? Umattend ka pa ng anniversary. Meron, hindi ko na sinasabi nagbago na or anything, pero ano yung nakita mo sa grupo na ikaw ay natutuwang dumalo lagi? Doon po sa mga sinasabi nila, nakikita ko po yung kung paano kumilos ang Panginoon sa kanila. And natutuwa po talaga ako na sana rin po dumating yung time na maranasan ko rin po yung pagkilos ng Panginoon. O hindi ba? Mukhang hindi 3 weeks. Kuya, nakakatuwa, ano? Kasi ang nakikita niya, may ebidensya siyang nakikita. Oo. Doon sa mga, kasamahan niya. Thank you, Lord. Yun, At saka hindi siya napilit. Spiritual Oo. agad. Nakita ko yung Yes, paano oo. na bago yung buhay nila. Nako, Sister Angel, malayo pa mararating mo kay Lord. Amen pa yan. Amen. Abay, punta muna tayo sa Master of Ceremony. Ito, nagpasimula ng lahat. Sister Let, ayan, good morning po uli. So, Sister Let, paano ba, maikling kwento, paano ba nagsimula ang thoughts? Yan ang pangalan ng kumpanya, hindi ba? The Opo, prayer meeting is Thoughts, opo. Antel. Sige, go ahead po. Yeah, actually po na evangelize. Yung yung evangelization really nangyari po yun nung birthday ko yun August 21, 1998 dito sa Alabang. Kasi ang dating office namin sa Alabang. So tapos lumipat kami sa Ortigas Center. Noon nagkaroon ng first prayer meeting October. Kaya dati sinelebrate Anniversary nyo ay anniversary October. namin October. Kaso ito nga sabi ko, nung ma-evangelize kami August, kasi paalis naman ako ng September, baka hindi na naman kami mag-anniversary. Kaya In-advance mo. sinelebrate na namin. Yun nga, kaya 25 years. At ako talagang nagpupurit, nagpapasalamat yung mga kasama ko after 25 years. Nakapunta dito sa ating center, nakilala niyo Yes, sila. oo. Pero alam ko naman po, talagang kung paano kumilos ang buhay ng Panginoon sa mga kasamahan ko, sa opisina namin. At yan, alam nila.
alam ng mga kaopisina kung paano kumilos ang ating Panginoon Amen, sa opisina amen. namin. Kwento mo naman yung milagro mismo sa kumpanya na dapat ganong Ay, years oo lang. nga, Sister Letty. Yung Ay. napakalaking patotoo yun eh. Yung talagang ito, yung mga ibang kasamahan ko, hindi alam. Pero ang talagang plano po, kasi po binili kami, noong 1997, ang bumili nga sa amin ang Toads Corporation. Kaya naging Toads Isotoner, parang nag-merge sila. So ang plano po ng management, 2 years lang talaga sa Pilipinas. Kasi once na nalaman nila yung technology na yung bang yung transition, Okay. ilalagay na sa Hong Kong. Wala mo dapat sa Pilipinas. Sa madaling salita, tatanggalin na sa Pilipinas Opo. dapat. Kasi dati may expat kami eh. May mga expat kami, 3, 4. Meron ngayon, puro Pinoy. Nakita po nila, yun nga, siyempre una sa Panginoon. Amen. Tapos siyempre sa mga Filipinos, lalo na yung boss namin. Although hindi siya uma-attend, pero ang support niya sa gawain. Yes. Talaga naman sinusuportan niya yung gawain. Hindi lang siya umuupo. Pero alam ko, minsan nagpa-practice kami, nandun lang siya sa opisina. Alam mo yung opisina niya, kapatid, di ba? Opo. Kahapon Nakakarinig din nag-practice yun. kami. Oo. Naririnig niya. Naririnig niya. niya. Nakakarinig siya. Ay, hindi lang siya umuupo. Kaya nung binigyan ko siya ng invitation. Sabi ko, mag-celebrate kami ng 25 years. Baka gusto mong mag-lunch, may pagkain dyan. Unfortunately, nabalian nata yung binti niya, kaya wala siya yung araw na yun. Pero talagang ramdam namin, si Lord ang kumilos kasi wala naman tayong matatanggap kung wala si Lord. Amen. Amen. Imagine, Wala kayang tayong gawin ni Lord. matatanggap. Kaya all glory and honor. be Amen. Yes. Amen. At dahil doon, ang employment ng tao na natili at nagkaroon ng stable job at ngayon ay tumatanggap pa ng mga new employees. So, Yes, napakalaking. Lord. So talagang pagka ang gawain naroon talagang iba eh. No? Oo. Ngayon, matanong lang kita personally, in summary, in capsule, kumusta ba ang experience ng isang coordinator? Ay, Para ano naman po. ma-inspire yung iba. Alam niyo po, nung nagsimula yung prayer meeting sa opisina, nandiyan po yung umiiyak ako kasi nahihiya po ako sa mga workers. Kasi minsan na-attend 4, minsan yung mga staff ko lang siguro dahil nahihiya lang sa akin, kaya sila Marisa. Pero nakita, at least ito na natili mula simula, si Elsa, tapos yung iba. Tapos kasi nga pag mag-invite ka, malapit kami sa Mega Mall, minsan may pupuntahan, may magnanap kasi nga naman break time. Nandun po yung talagang, alam ni Sister Linda Rial, Yes. kasi best friend ko siya. Minsan sabi ko, ano kaya pasasara ko na lang itong gawain dito, nahihiya ako sa inyo. Minsan, sina Sister Linda, kasi wala pong parking doon from Ayala Malls, maglalakad sila ng katanghali ang tapat, papuntang opisina. Para Tapos pumunta lang, aabutan ano? nila, 4, 5, ako po bilang coordinator ay nahihiya. Kaya nandun din po sa siguro nakita ni Lord ang puso ko. Amen. Unti-unti, yan, dumadami kami. Ngayon po majority, 13 na yata tayo, no? 13 out of 22, 13. So majority, uma-attend na sila. At consistent. Kaya thank you, No, Lord. consistent na umaattend. Thank you, Oo. Lord po. At hindi ko pinipilit. Kusa na silang pumapasok doon sa conference room. Amen. Sa online, uma-attend kasi Yes. every other week ang face-to-face. Totoo ang salita ng Diyos, Kuya, no, na huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sapagkat sa halip, kung di tayo magsasawa, di ba, tayo aani. At ito ngayon, umaani na ngayon, di ba, na marami ng kaluluwa ang nailalapit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Oo. Personal and corporate no? Ang gawain hindi lang sa personal, hindi lang sa family, kahit sa business Yes. So, No? At yun na nga nung marinig ko yung sharing, sabi ko, grabe talaga si Lord. No? Amen, Dapat amen. aalis pero hindi umalis. yes. So, At dahil dyan, may inspired na Awitin, love offering si yes. Sister So, may song Letty. siya kay Lord. Ayan. Ano nga yung inyong aawitin, Sister Letty? Blessed assurance. Ayan, pakinggan natin ang love offering ng ating Yes, kapatid. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me,
forsake me, He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your word and your promises. Lord, I believe. I believe in your word and your promises. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes. At pag hindi ka pa naman naniwala, Yes. wala lang time para banggitin lahat ng kabutihan, di ba, Sister Sally, Amen. na ginagawa ng Diyos sa bawat Amen. isa. Thank you, So dako naman tayo sa isa sa mga pinagpala ng gawain. Punta muna tayo kay Sister Lily. Uy. Ayan, Sister Lily, magandang umaga. At Batiin mo, Sister Lily. batiin mo yung mga mahal sa buhay. Binabati ko po yung mga kapatid ko, lalo na po yung sister ko na may karamdaman kayo na naiyak. Pero she's fighting po. Amen, amen. Sister Lily, we know that you have experiences about the goodness of the Lord. So, meron ka bang nais na isang ibahagi sa atin na magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan? Yes po. Actually, yung pag-join ko po sa TOTS, nung na-hire po ako sa TOTS, iyon po yung time na sobrang down po ng buhay ko kasi po, yun na, yung nawala yung husband ko, I mean, nawala siya. So ako po yung nagtaguyod sa anak ko mag-isa. So iyon po, yung tas alaga ko pa yung nanay ko noon na bedridden siya for 2 years. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kinaya ng anak ko. So ngayon, sobrang blessed po kasi napagtapos ko po yung anak ko, may maganda akong work, kaya sobrang pasalamat ako sa Panginoon. Malaki na pala anak mo, sis. Opo, 28 na po. Wow, praise the Lord. Thank you. Yes, 28 na. Di ba cancer survivor ka? Ay, hindi Ay, po. no. Ano Yung pala, isa yun. sorry, nagsisenior ako. Okay. Senior woman. Ano ang iyong, what do you call this? Ano ang iyong life verse ba? Yung life verse ko po, actually marami po siya, pero ang pinanghahawakan ko po sa ngayon, yung Exodus 14 verse 14 po. Which is? Yung the Lord will fight for you, you need only to be still. So, ayun kasi parang sa lahat ng pagsubok sa buhay, si Lord ang nakagabay. Siya yung magda-drive sa'yo. Siya yung magbibigay ng lakas ng loob, tsaka ng wisdom kung paano mo haharapin yung mga pagsubok sa buhay. So, Amen. yun po yung aking pinanghahawakan ngayon. Go ahead, Sally. Paano ba yung relasyon mo ngayon kay Lord? Ano ngayon yung relasyon mo kay Lord? Yung relasyon ko po kay Lord ngayon, although medyo nakukulangan pa ako may kulang pa. Alam ko naman po yon na may kulang. Pero hindi naman po ako yung nagpapabaya. Yung lagi pa rin, yung parang lahat ng ng desisyon, yung mga gagawin, yung talagang itinataas ko sa kanya. Yung mga
minsan yung mga problema na dumadating, ibinibigay ko sa kanya. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan na yung itakal yung bawat problema. Oh, yan yung naririnig nating walang Kristiyanong soloista, no? Opo, totoo po yun. Kasama Totoo mo po na sa si akin Lord. yun. Totoo po sa akin yun na bawat lahat talaga, yung pag may dumating na problema, bigay ko kay Lord yan. Yung ganun ako yung parang si Lord na bahala. Yung ganun. Tapos laging nagpapasalamat, yung walang oras, walang minuto na hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Yan ang buhay Kristiyano talaga na sabi nga, yan yung sinasabing practicing the presence of God. Di mo ibig sabihin dasal ka ng dasal eh. Kundi yung, di ba, yung sinasabi niya na, Lord, andiyan ka, Lord, tulungan mo ako, Lord. Totoo po. So, bukang bibig mo na si Lord. Opo, totoo po yun. Wala pa namang naiinis sa'yo na nagsabi, ano ka ba, Lord ka ng Lord? Wala naman. Wala pa naman. Ang maganda kasi sa kanilang samahan, Kuya Ernie, Dahil talagang lahat sila naki-Lord, kaya palagi ko pa, kada usapan nila doon sa office puro talaga tinataas ang ating Panginoon, kaya talagang matumitibay lalo ang Walang marites sa antel. wala. Ayan. Totoo po, Salamat, totoo po. Sister Thank you, Lily. Lord. Tawagin mo natin si Sister Marisa sa tabi ko. Ayan. Sister Ang- Marisa. Ang husband pala ay nasa Canada. Canada. ngayon. Ha? Canada. Okay. Anyway, Sister Marisa, kumusta? Ito po, mabuti. Nakasama rin po ako. Nagpapasalamat ako. At nakasama sa recording din po. Oo nga eh. Sabi you, nga eh, Lord. pagdating sa bahay ka ako, sabihin mo sa mga anak niyo, sino gusto magpa-autograph? Anyway, kamusta ang buhay sa Panginoon? Ay, mabuti po. Masarap po nang nasa Panginoon po. Talagang parang ang nararamdaman mo po puro kasiyahan. Kahit po maraming problema, pag naisip mo si Lord, mawawala ang problema. Ano ba life verse mo? Ang life verse ko po yung pong Mark 11:24 po. Uy, maganda yan. Maganda Sige nga, yan. sir. Ano nga yan? Ano nga? Kaya Recite. pa yung yung pong kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang inyong panalangin na matatanggap nyo, yung maniwala kayong natanggap You nyo na pray, po yeah. at talaga pong matatanggap. ninyo, yes. Paano naging buhay? Meron ka bang maikikwento sa amin na isang sitwasyon kung Na saan naganap? naging Oo. buhay na buhay Yes, sa iyo oo. yung ano na yan? Yung pong yung panalangin ko na maging mabuti ang aming buhay, simula po nung aking pagkabata, sa hirap po kami mahirap. Mahirap po talaga kasi nangungupahan lang po kami, wala kaming sariling bahay. Tapos po, short lang po. Nung lumaki na ako, nakapag-aral sa sariling sikap, dahil yun, pinapanalangin ko kay Lord lagi na sana po makapag-aral, makapagtapos. Binigay po yun ni Lord. Nakapag-asawa. Yung asawa ko naman po, hindi namang agad-agad na may position sa barko. Nagsimula rin po siya sa mababa hanggang sa tumaas. Ngayon po, yung dati naming bahay na maliit, ngayon po medyo malaki na, tsaka dumadami na po. Wow. Thank you, Oo, Lord. thank you, Lord. Yan. Oo. Lahat po yun, hiningi ko kay Lord. Talagang sobra-sobra pong pasasalamat ko kay Lord. Marami po akong naging problema, pero habang buhay po talagang may problema no po. Kasama na yan. Hindi po nawawala yan eh. Kaya hindi nyo lang po, nakikita nyo po ba sa sarili? Wala, hindi Sa akin halata. na marami Oo. akong problema. Hindi halata, oo. Marami pong dumaan sa buhay ko na problema, pero na ano ko po yun, na solusyonan, na nalagpasan po. Sa Yun tulong nga po. nila, sa tulong ni Sa Lord. tulong ni ano, Lord oo, po yun. talaga si Lord. Basta manalangin ka lang po, magpasalamat. Kaya yung mga hirap, kailangan tanggapin mo. Yun. Sa asawa, sa anak, lahat po. Marami. Sa magulang. Yun po talaga. Napagdaanan ko po ng lahat yun. Lahat no? Lahat po. Pero yun ang maganda sa Panginoon eh. Napagtagumpayan mo lahat. Yes. Mukha ba, Amen. tingnan mo nga yung mukha niya, mukha bang dumaan sa paghihirap yan? Hindi, no? Oo, at siya ay naging mapalad na nakapunta siya sa Holy Land. Yes. Ano Oo ba? nga pala. Ano ba yung, wag Oo. mo na ikwento lahat, mahaba yun eh. Kundi yung, ano ba yung naging damdamin mo? You were there sa sepulchre, no? Doon sa pinaglibingan, nakapunta Opo, ka. lahat po Ano ng ano naging damdamin mo nang makarating ka doon? Pagka nandun ka na po, parang masaya. Hindi mo maipaliwanag yung kasiyahan po kasi nandun ka sa
Hindi. Baptism? Yung magmula po siya nung pinanganak hanggang sa from magmula birth. sa pinanganak hanggang sa pamatay po, Kumbaga- dinaanan po namin yun Kumbaga lahat. nilakaran ng Yun po, Panginoon, nilakaran mo napuntahan rin. po namin. Napaka-bless po. Oo, kaya nga. Kinasal pa po kami ng asawa ko doon. Yung Wow, sa talaga. church sa Cana. Sa Cana. Sa Kenan mismo. Ayan. Kinasal din kayo? Opo. Oh. At umaawit din nga pala Sister Marisa. Ay, oo. Meron siyang awitin para kay awitin Lord. para Oo. sa atin. Sige, Ayan, sige. so let's listen sa love offering Sister Sister Marisa, Marisa na yes. pag-ibig ni Yahweh. Amen. Okay. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Yes. At Thank you, yan po Lord. ang totoo. Hallelujah. Ayan, naku, salamat sa ating mga kapatid na nagpaunlak at nakasama natin. At mamaya ay babalik sila, pero Yes, oo, later, babalik, no, oo. babalik sila. Meron silang mga kasamahan pa, di ba? Oo. Meanwhile, babati muna tayo ng mga May kaarawan. may kaarawan. September 23. 23. Sister Sally. Okay, happy birthday, Brother Cyrus Kapispisan. Pisan. Brother Ethan Lansangan, happy birthday, Sister Zoe Belmonte. Sister Zoe pala, no? Sister Bebe Muller. Sister Cheska Apaya. Happy Ayan. birthday! Happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your day! Happy birthday po. Ay, Sister Carol Tamani. Ayan, may Carol habol pa po na Tamani, may ayan. birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday! Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Ayan. Enjoy Siguro the day. nagulat kayo, no? Yes. Iba na naman kasama Oo. namin ngayon. Mga Ito ano po to? ay grupo nga ng Antel at Antel, nais namin yes. kasing ipakilala sa inyo sila at nais Amen. namin maging bahagi ng awit ng pag-ibig. Kaya Yes. mag-i-introduce ang bawat isa. Kapra-kapraso, tapos bati din. Ayan. Umpisahan natin kay Sister Rose. Yes. Good morning po sa ating mga kapatid na member ng Compi Family. Maraming salamat po at nagkaroon kami ng pagkakataong makadalaw po dito sa center.
For the first time po. First time ba, sis? First time lahat yan. Kaya po, binabati ko po yung mga pamilya ko po na, na nanonood dito sa Comfy at maraming yung mga kasama po namin sa Tots family po. Maraming salamat po sa Salamat inyo. din. Sister Christy. Sir Good Christy. morning po. Ako po si Christy from Totes Antel Prayer Group po. Headed by Ma'am Letty Garcia. Binabati ko po lahat po ng family ko. Yung anak ko po, lalo na malayo siya. Nasa lock-in review siya. Yung asawa ko, and then lahat po ng sa Totes family at dito po sa Comfy na nakarating kami after 25 years. Tiga saan ka Thank nga, you sis? po. Tiga saan ka? Before po sa Pandacan, Manila. Ngayon po sa Lumipat na kayo? General Trias, Cavite na po. Uy, malayo din yun, Ayan. Cavite, okay. Sister Ellie. sister. Thank you. Magandang umaga po. Nagulat siya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat po kay Lord. Binabati ko po yung aking pamilya at mga kaibigan, mahal sa buhay dyan sa San Pedro, Laguna. Taga San Ayan. Pedro po ako, si Sally. Sino ba yung mahal mo sa buhay na babatiin? Tatay ko po, mga tatay kapatid pala. ko po. Kasama ko po dito si Francis. Siya po yung nag-drive sa amin. Okay. Kaya thank you po. Thank you, Lord po. Sister Elsa, nasa Yes, gitna. good morning po at nagpapasalamat po ako sa Lord for this privilege na binigay niya po sa akin, sa aming lahat po from Antel Prayer Group po. Maraming salamat sa Lord at it is our first time na nandito po sa Comfy Center and so much sobra po yung joy na habang travel po ako papunta dito mag-isa. Yung hindi ko po ma-explain po yung sobrang joy na binibigay ng Lord na makarating po ako dito ng ligtas at payapa and I give all back the glory to Him alone. Amen. Kahit umuulan, Last but sis, not the least, Sister Candy. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa Sige, aking, sister. binabati ko po ang aking mahal na pamilya na nasa Masbate at nasa Cavite. At lalo na yung aking partner na sa ibang bansa din po. Oh, pwede bang banggitin mo yung pangalan ng partner mo, sis? Prudencio po. Prudencio. Sila kasi, ang aking asawa, ang aking tatay. Hindi ko narinig yung mga pangalan. Anyway, maraming salamat muli sa inyong pagdalos at lalo na naging bahagi kayo ng Yes. gawain ngayon. Saan ko kay Candy? Ayan. Bakit Candy? Dessert na muna. Sir Candy, kumusta? Okay lang po. Ayun, narinig kong ikaw ay may mapakagandang life verse. Ano nga ang life verse mo ulit? Isaiah 60:22. Oh. When the time is right, the Lord It will make will it happen. Yes. Paborito ko rin yan, kuya, yung Isaiah 60:20. Ay, sino man hindi magpe-favorite pagka Yes, oo, verse mo. grabe Ayan, yung bakit salita niya. bakit ano naging nito impact sa buhay mo? Ano po kasi, kung pagsasama-samahin ko po lahat, siguro yung mga past, talagang hindi, kumbaga, gumawa ko ng desisyon, hindi ko siya inantay kung ano talaga yung will ni Lord, na-fail, ang dami kong pagkakamali, sabihin natin. Pero nung inantay ko yung pinag-pray ko sa kanya, inantay ko, and yung binigay niya sa akin yung partner ko, na pinag-pray ko talaga, kumbaga, hinantay ko talaga kasi pinagdasal ko siya, inantay ko siya. And then secondly, yung pag-alis ng partner ko na talagang sabi ko nga, Lord, kapag will niyo po, ibibigay niyo po sa akin, hindi niyo po kami pahihirapan. At tinupad niya po yun, kasi ang wish niya yun, na-wish ko din na bago siya mag-40, na-wish grant ni Lord na bago talaga mag-40, nagkakaroon siya ng kontrata para makaalis ng ibang bansa. Seaman siya? Hindi po, Land-based? land-based po. First okay. time niya yung alis na yon. Kumbaga, ang daming pinagdaanan bago siya makalis. Pero sabi ko, Lord, pag will nyo, aantayin namin, hindi kami mangunguna sa lahat. Ikaw po ang mag-provide ng lahat. So tuwing makikita mo yung asawa mo, sabi ni Lord, ayan, answered prayer. Kaya ang Kuya, may natututunan na tayo ngayon sa kanya. Oo. Na kailangan talagang ipag-pray, hihingin mo kay Lord, di ba? Kaya yung mga kadagalagahan dyan, di ba? Naghihingi ng partner. Sa kayata sa nanghihingi. Hindi.
Hindi, kailangan. Kuya, di ba kailangan hihingin natin kay Lord talaga? Kahit Kaya nga, anong bagay. inihingi mo nga, di ba? Kuya, pandalaga. Anyway, balik tayo kay Candy. Candy, kumusta ang buhay Kristiyano sa'yo? Ilang years kang Kristiyana? Parang, More or less. Ilang years na, Bob. Hindi ko po masabi. Nung pinanganak ako, syempre na binyagan ako. Pero as Christian na fully kay Kay Lord. hindi ko pa po talaga. Pero ngayon, sabi ko sa ko, ibibigay ko kung ano yung narapat. Kasi talagang, nung una, 2013 ako pumasok sa TOTS and sumali ako, pumasok ako. 10 years. Pero hindi siya straight po kasi. Paputol-putol. Kasi kapag meron ako nakikitang sa out of my hindi ko nagugustuhan, nadi-discourage ako, nag-i-stop ako. Pero ngayon, sabi ko, mag-isimula ako kasi talagang ang dami na binigay ni God sa akin para para suklian ko na naman siya. Tama. At sa hindi nagkamali ang Diyos kung saan ka nilagay, ibig sabihin, diyan ka itinanim, diyan ka lalago. At yung sinasabi mong marami kang hindi makikita maganda, ay marami talaga. Yes, oo. Kasama yan sa challenge ng isang Kristiyano. Anong isang bagay na hinihiling mo sa Diyos na nais mong makamtan sa buhay mo ngayon? Ngayon po, talagang sa amin ng partner ko, yung sa amin, hindi pa kasi kami blessed ni God. Yun po yung pinagdadasal namin na next year na wino-workout na pagka-love lang talaga ni Lord next year na ibigay sa amin, magpapakasal po kami. Oh, praise the At the Lord. same time, pinapangarap na makakaroon kami ng baby kasi medyo nasa age, na po ako. Wala imposible naman kay Lord, di ba, Sister Sally? Of course, Di ba? yes. Hindi, totoo yun. Ayun, napakaganda ng plano nyo. And that's the best thing, no? Yes. Na magpakasal, and then afterwards, yung bata, madali yan. Kahit na ganyang edad, pwede pang magkaanak pag gusto nila. Hindi, totoo yun. That's good, no? It's nice to hear na talagang yun ang heart's desire mo ngayon. Kasama mo kami sa panalangin. Yes. Ayan. So tawagin ko naman si Sister Rose. Ayan. Alam mo, para maalala ko, yung isa Rose, bulaklak, yung isa tree. Kasi Chris tree. Ayan. Sister Rose, kumusta? Mabuti naman po, Pastor. Ayan. May tanong ka ba, Sister Sally, para kay Sister Rose? Wala, tatanungin ko lang siya, kumusta? Hindi. Sister Rose, kagaya ng tanong ni Kuya Ernie palagi, meron ka bang life verse sa pinangahawakan mo? Bali, usually ang talagang ko yung Jeremiah 29:11. Oh, Pero ganda. ngayon yung ko is yung Joshua 1:9, yung be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Bakit gusto mo Joshua 1:9? Kasi usually kasi dati noon lagi akong gabi umuwi. Tapos yung single mom. Dapat yung strong ang courageous ko para sa anak ko. Tapos sabi ko nga nung kay Lord, siguro kasi nga matagal na akong Christian bago pa ako pumasok sa TOTS. Sabi ko nga kay Lord, dalhin mo ako uli sa lugar na makakausap kita lagi. Na kasi nga yung previous employer ko is Christian. Kasi nga lang nagsara, kaya sabi ko, answer prayed ka agad, doon na lamang kung may gawain sa TOTS. Sabi ko, at least patuloy. Hindi man ako ganun ka-continuous na pero si Lord ang nagbibigay lagi sa akin na, nawawala ka na naman sa focus, ganyan. Kasi sabi ko nga kay Lord, hindi lang siya si Lord para sa akin. Friend, at saka yung best friend. Kasi yung pag nakikipag-usap mo kay Lord, hindi yung gusto ko, Lord, ganyan, Lord, puro Lord. Sabi ko, Lord, di mo ba ako mamabatukan? Kasi na naman ako, matigas na naman ulo ko. Yung gusto ko na naman lang susunod, hindi ikaw. Kaya nung minsan, may verse siyang binigay sa akin. Pero nakalimutan ko na Sabi niya, sabi ko, spoil ata ako kay Lord. Kasi lahat, in a simple way, pag hiningin, Lord, bigay agad. In isang lang. May hiningi ako na parang nagtampo ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sabi niya, binigyan niya ako ng wait.
hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Be patient. Sabi ko. Siguro sabi ko, on the running time, binigay niya rin naman yung yung nire-request ko. Kaya sabi ko kay Lord, sabi ko, wala naman ako mahihiling. Kasi lahat yung hiniling ko, binigay mo sa akin. Yung yung everyday na request ko sa'yo, yung health. Kasi nga, siguro nga, sabi ko, yung health ko ngayon, health problem ko ngayon, sabi ko, hiningi ko naman sa iyo yun kasi gusto kong maging malakas. Sabi ko, katulad yung sa asawa ko, sabi ko, di ba, binigay mo rin kahit hindi ko gusto. Kasi, hiningi mo bibigay ko sa'yo, sabi ni Lord. Sabi ko, yun nga siguro. Sabi ko, gusto ko lang maging strong. Yun nga, be strong. Sabi ko, kasi matigas nga ulo ko. Sabi ni Lord, o yan, bibigyan kita lang matigas ulo mo, bibigyan kita lang pamukpok sa'yo. Sabi ni Lord. Salamat ako lagi kay Lord na despite na lahat ng mga naging pagkukulang ko, lagi siya nandyan. Pag sinabi ko, Lord, yung protection namin sa araw-araw na nandiyan pa rin siya lagi sa amin. Yun nga, pati yung pagpunta ko sa thoughts is answer prayer na binigay niya sa akin na sabi ko nga, Lord, bigyan mo lang ako ng ng wisdom na hindi ko alam kasi kung ano yung ko na pwedeng kung magpipreach ba ako o magsiservice. Sabi ko, gusto ko ibalik lahat yung mga binigay mo sa akin. Hindi man lang ako kasi hindi man ako matok. It's a small thing na ibibigay ko sa kapwa ko at magpuri sa Panginoon. Oh, mukhang napaka-spoiled mo kay Lord. Pero nakita ko yung hunger mo sa Kanya na yun naman ang hinahanap ng Diyos sa atin. Lord, ako mabait na. Minsan akala natin parang pariseyo tuloy ang dating. Ako ginagawa ko na ito. Pero yung nakita ko sa Kanya, yung hunger, na parang sinasabi niya, basta andyan ka, sa tutulungan mo ako, okay na ako. Alam mo yung be like a little child nga sa yung buhay na konting lang naman, will not go to anything personal. As a single mom, gano'n naging challenging sa ito bilang isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano? Sa akin naman kasi being a single mom, sabi ko parang wala rin kasi kinaya ko kasi syempre as a panganay na provide ko naman yung mga kapatid ko, napagtapos ko yung mga kapatid ko. Siguro ako, kahit a single mom, mapataguyod ko yung anak ko, kasama si Lord. Kasi sabi ko, yung namin is everyday na pagkain at namin, is nabibigay ko naman sa anak ko kahit through, kasabi ko nga, yung bonus na binigay sa amin, sabi ko, nag-i-struggle talaga ako ng ilang weeks. Sabi ko, Lord, yung savings ko, ganyan na. Sabi ko, need ko talaga lang ng money. Sabi ko, bahala ka na kung sino magbibigay. Basta I need, sabi ko gano'n. Kaya binigyan kami ng bonus. Lord, answer prayer, thank you. Kasi hindi ko na ginamit mo yung opisina, just sabi ko. Sabi ko, Lord, ang lakas ko talaga sa iyo. Sabi ko, gano'n sa kanya. Kaya sabi ko, sige, Lord, hindi ako mangangako. Sabi ko sa iyo, kay Lord, hindi na ako mangangako kasi minsan nababali ko yung pangako ko. Basta kung ano ibinigay mo, thankful po ako kahit anong, sabi ko, minsan, mo yung decision ko, minsan, binabago. Gusto ko, Lord, ganito. Pero ikaw yung yung talagang, nag-guide sa talagang dapat kong gawin. Sabi ko gano'n. O sige Lord, binibigay ko na sa'yo lahat talaga. Hindi na ako magdi-decision for me. Ikaw na lahat talaga. Promise, Oo. Hindi na ako mananako, Lord. Sabi ko gano'n sa kanya. Last question. Ano heart's desire mo ngayon? Bilang ikaw, hindi nanay, hindi asawa. Bilang ikaw, ano ang heart's desire mo? Kasi talaga yung ang ko talaga yung may frustrated ako, gusto ko magturo. Sabi ko, yung Bible, kasi sabi ko, pag nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. Sabi ko gano'n. Paano ko kung magtuturo ako, paano ko ma-explain? Kasi kaya nga sabi nga gano'n. Kasi noong pa, is talaga nagbabasa na ako ng Bible. Ang ngayon nga lang,
yung in details na hindi ko talaga maintindihan. Lord, ano ba gusto mong iparating sa akin? Kasi minsan, namimili lang ako ng verse. Hindi yung talagang sabi ko, pag nag-pray ako, Lord, bigay mo sa akin yung verse ngayong araw. Tapos pagka minsan, hindi ko naman masya maintindihan, ano ba gusto mong iparating sa akin? Kaya gusto ko yung gawain ngayon na may dumarating na worker sa office. Kasi na-explain. Kasi yung sa aking pananaw lang, parang iba yung pagkakaintindi ko sa pagkakaano ko doon sa verse. Sabi ko nga, Lord, kasi nga yung mga nangyayari ngayon sa mundo is malapit na yung kanyang pagbabalik. Sabi ko, Lord, ano ba ang dapat kong gawin para maging karapat-dapat ako sa kaharian mo na makasama ko rin naman yung buong pamilya ko. Paano ko i-guide yung family ko na makilala ka? Sabi, ano naman sila magsimba? Iba pa rin yung talagang yung makilala mo si Jesus. Hindi na sa pangalan, yung buong niya, pagkatao ni Jesus. Okay, alam mo kapatid, meron kami, Sister Sally, papirmahin na ito. Pwede. Pero yun na nga, nakita ko yung heart desire niya, no? Na Yes, talagang oo. maging bahagi ng... At hindi lang yan ang heart desire niya, gusto rin niyang kumanta kay Lord. Yes, oo, pwede. At sa sandaling ito, aawit si Sige. Sister Rose sa atin ng isang awit. Napakaganda nitong awitin na ito. Amen, Sister Rose, sasabayan siya ni Sister Sally. Yes. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Hahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Maraming salamat Thank you, kapatid Lord. Thank sa you, Lord. yan ang buhay niya. Actually, you can define her life with what she just shared, no? Yes. Her life is a continuous worship. Total dependence on God is real worship. So, hindi lang yung pag nasa fellowship, nasa prayer meeting. Yung bang lagi mo nang kinukulit. Lord, Lord, tulungan mo. Yung bang, yun ang worship. No? Total dependence on the Lord. At kanina nabanggit ng pangalan nito at may kinalaman nito sa isa nating kapatid kaya nasama sa gawain. Sister Elsa, kumusta? Good morning po. Ayan, Good morning po ulit ayan. sa lahat. Ano ba yung nangyari na ano mo si Sister Angel? Ano yung sitwasyon? Konting background lang po. Yun nga po, nangailangan po kami ng staff. Then, ang boss ko po, sobrang ano po yun, sobrang ano sa yung requirements niya sa mga applicants, mataas po yung standard niya. So, the thing, marami na po kaming in-interview, pero yan nga, isa nga po si Sister Angel doon. And nung initial interview ko po siya is, dumating po, kasi pag nag-initial interview po ako, bibihira po yung mga na-interview ko na nasisharean ko po ng greatness ng Lord. Hindi ko po alam na born again siya. So sabi ko,
sabi ko sa kanya, itinestify ko sa kanya habang nag-ano nga kami, in-introduce ko yung company, then yung mga kasama ko, ganun. Tapos yun nga, dumating kami sa point na meron kami ditong prayer meeting and yun nga yung na-share ko sa kanya yung greatness and goodness ng Lord, hindi lang po sa life ko, kundi sa company mismo. Yun nga po. And nung ano nga po, sabi ng boss ko, okay na ba yan sa'yo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sir, interviewin mo pa rin po. Sabi kong ganon. Pag okay na sa'yo, okay na rin sa akin. Sabi niya, pero pinilit ko pa rin po. Sabi ko, kausapin niyo po, sir, kahit konti lang. Sabi kong ganon. So, kinausap niya. Pagbalik niya po sa akin, born again pala to. Sabi niya ganon sa akin. What? Sabi ko, oo nga po, sir. Sabi kong ganon. Kaya pala ang tagal niyong nag-usap eh. Sabi niya ganon sa akin. So, yun. Sabi ko nga kay Angel, Sister Angel, na sabi ko sa kanya, hindi ka basta binadala dito nang wala lang. It is His purpose na makasama ka sa family. Totoo yan. Sabi ko sa kanya, i-claim mo yan. Sabi ko ganon. Yun nga po. And Wala talagang aksidente, Kuya. Wala. Everything has been inalaw ni Lord na predestined. maganap. Oo, Yes, totoo yun. Thank you, At saka alam mo nga, yung sa pag-aaral sa GMJ, alam niyo ba ang salitang Christian, may value agad yan? May pag sinabing yung bang innate value na kahit wala kang sabihin pa, wala ka pang ginawa, ay Christian, parang biglang ang taas ng respeto sa iyo. So ingatan natin yung pangalan na yan. No? Yung pag sinabi mong Christian ka, ay talagang gamitin natin sa tamang pamamaraan. Ay, kumusta naman ang buhay, ate? Glory to God po na talagang si Lord lang po din ang sinasandalan ko, ang tinitingnan ko sa araw-araw. Kasi kung sa paligid po ako nakatingin, talagang andun po yung madidismaya po tayo. Andun po yung matatakot tayo kasi marami pong nangyayari. Talagang pinapakita ng Lord na malapit na po siyang dumating. And the thing is, andun po na patuloy po akong nagpapagamit at patuloy rin po niya akong ginagamit kung paano po siya paano po ihayag yung banal na salita niya at kung paano po yun i-apply. Hindi lamang po sa life ko, kundi i-share din po sa mga kaluluwa na nangangailangan po ng Word of God. So, sa madaling salita, parang yun ang heart's desire mo, ma-share kasi very, very unique yan na yung gusto niya ma-share, di ba? Although talagang dapat natin gawain. So, paano mo nagagawa ito? Anong mga opportunities na masasabi mong na nagagawa mo ito sa buhay mo? Example po sa building po, yung mga ano po yun, kasi si Lord hindi naman po siya tumitingin sa posisyon, kundi dun sa ng heart natin. So andun po na pag nataon lang po nasa CR po ako, andun po yung mga janitress o yung mga kalapit na roommates namin sa building is andun po yun na yung pinapadama po ng Lord. Yung ano niya na bahaginan yung mga taong yun. The thing is, yung paano po ako nakarating sa point na patuloy na nagpapakilala ang Panginoon sa buhay ko is ganun ko din po ibinibigay o isineshare yung mga babagay na pinapakita sa akin ng Lord, lalo na yung word niya. Napakaganda, no? Na Amen, kung amen. lahat lang ng Kristiyano maggagano, no? Yung sabi nga, every Christian is a missionary, no? At Yes, oo. buhay na buhay kay Sister Elsa. Bago makalimutan, ano nga pala yung life verse mo? Yes. At pong life verse ko na po to ay talagang binigay po ng Lord kasi naging marami din po akong struggle sa buhay mula nung una po yung nag-college po yung anak ko. Ang life verse ko po is yung Jeremiah 29:11 po. Oh, ganda. Is, Parehas yata kay sister, no? yes po. Jeremiah Yes 29:11. Yes, sabi po doon ng Lord is, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Yun po yung isa sa mga salita ng Panginoon na pinanghahawakan ko simula na yun nga po, una po naging eye-opener ko po si Sister Letty
hindi lang po dyan ngayon sa Antel, kundi sa Alabang pa lang po kami. Andyan po na siya po yung laging nag-ano sa amin na magdikit ng mga Word of God sa white bulletin board namin. Andun po yun na hanggang sa ano po, na nakasama ko din po siya sa lumipat kami ng Ortigas. To make the story short is naging eye-opener po si Ma'am Letty po sa akin. At yun nga po, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kasi nakita ko how the Lord moves sa buhay niya. Bilang una po, nung buhay pa yung husband niya, hanggang mapagtapos niya po, at naging professional po lahat ng mga anak niya. And the thing is, yun sa company po na pinagtatrabahuhan namin is talagang super blessed po. Sabi nga ni Pastor Alex is blessed totes ladies kasi nga po talagang nakita po ng bawat isa kung paano po nagwo-work ang Lord sa buhay. Hindi lamang po kay Sister Letty, kundi sa bawat isa po na nagtitiwala, nananampalataya at nananalig sa Lord. Andun po yung buhay is talagang isinuko sa Lord. And sa family ko din po, kaya nga po, sabi ko yun yung life verse ko kasi yun po sa pag-aaral pa lang ng anak ko is pagpasok niya pa lang po sa college is namili siya ng school. Sabi niya, school na top 4. Top 4 na school, pero hindi po kaya ng budget namin. Pero nandun po na, Lord, ikaw po yung magpapaaral sa mga anak ko. Pinagkakatiwala ko po to sa inyo. Sabi kong gano'n. Yung time na sabi ni Sister Letty, na ano ko po yun na yung magkaroon ng quiet time sa Lord, dun ko po yun. Sobra po talaga ako nagpapasalamat sa Lord that nandyan si Sister Letty na talagang patuloy na ginagamit ng Lord. Magkaroon ng quiet time. One time nga po, tinanong ko, paano kaya magka-quiet time? Paano kaya? Sabi ni Sister Letty, paano po kaya makikipag-usap kay Lord? Ayun pala yun, through the Bible, to the Word of God. Ganun pala yun. At talagang sobra po akong si Lord is nakikipag-usap through His Word. At yun nga, na isuko lahat sa Kanya. And yung hiniling ko po na pagpapaaral niya sa anak ko. Kasi kung kami lang po, yung sources namin, hindi po kakayanin. But truly enough, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Yes po. Thank you, Lord. Sister Elsa, may your tribe increase. Thank you, Lord. At sa mga coordinator, makita natin, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Tayo ay mag-iimbita lang kay umoo, kay humindi, kay umaten, kay ano pa man. Ang bahagi lang po ng mga coordinator ay huwag magsawang mag-anyaya at maghikayat. Yes, so. Diyos din naman po ang kikilos sa ating lahat. Amen, At makita amen. po natin itong grupong ito, tawag ko nga dyan, the power of one. No? Isa lang talagang mag-commit kay Lord ay kikilos at kikilos. Di ba, Sister Sally? Diba, believe in the Lord Jesus Christ, yung sinasabi ng salita ng Diyos, and whole family. So, naririnig ko nga yung Totes family. So, this is the Totes family na tinatawag na ngayon. At Kuya Ernie, sila pala, naalala ko sabi ni Pastor Alex, the BLT. BTL, Blessed Totes Ladies. Naalala ko na, yun tawag sa kanila. Nagmumukhang sandwich, BLT. BTL. Okay. Ay, meron pa tayo. Nasa likod ko. Itong nasa likod ko. Oo, meron pa. Sige, panghuli na natin si Sister maganda rin kwento tong si Sister Ellie. Ayan nga. Unahin muna natin yung nasa likod. Oo, Sister Ellie. Sister Ellie. Nagpapasalamat po kay Lord. At nandito po ako ngayon. Nagsasalita po sa harap nyo. Maraming salamat po kay Lord. So, Amen. gusto ko lang pong, hindi ko na yung tanungin ni, Brother Ernie. Yung, sabihin ko na po yung life verse. Pwede. Isa lang po to sa mga verse na gustong-gusto ko po at talaga pong may tama po sa aking puso. Pero, ito po ay ang Ecclesiastes 3:11, which is, He has made everything beautiful in its time. Ang ganda. Dahil, hindi lahat ng prayers binibigay, akala natin hindi ina-answer ni Lord.
minsan may hihilingin tayo sa kanya, hindi niya kagad bibigay, and then sasabihin natin na bakit hindi niya binigay or whatever. And then kapag binigay niya sa inyo yung pinakahihiling niyo, doon yung marirealize na, kaya pala niya hindi binigay to before kasi He's preparing the best for us. Pwede bang mas linawin mo yung, best. can you go deeper on that? So, katulad po kasi matagal po ako naging OFW eh. So, yung pagiging OFW, actually hindi ko po talaga siya gusto dahil ayoko pong malayo sa Pilipinas. Ayoko pong malayo sa pamilya, pero dahil po sa pangangailangan or yung opportunity po kasi, doon ko siya nakikita lagi sa abroad. So, nagtatrabaho po ako sa abroad, but I always keep on praying na, Lord, ayoko talaga dito. Gusto ko po talaga sa Pilipinas, ganyan-ganyan. And then, siguro 2 times, 3 times, nakakuha naman ako ng work sa Pilipinas, pero hindi siya naglalas. So, bumabalik na naman ako sa pagiging OFW until such time na talagang grabe na talaga yung kay Lord, request ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko talaga dito, ganyan-ganyan. And then, dinala po niya ako sa TOTS. So, nung nagkatrabaho na po ako sa TOTS, hindi lang po yung trabaho yung binigay niya sa akin na gusto ko eh. Kasi, inalapit pa niya akong lalo kay Lord. Dahil on my first day nga po ng work ko sa TOTS, may meeting po ako kay Miss Letty. So, niyaya po niya kagad ako on that first meeting at umuon naman po kagad ako dahil somewhere or somehow, hinahanap ko rin po itong ganitong gawain. Kaso, dahil sa nagwo-work, walang time. Like, parang may ganun pong reason na, ay, wala akong time kasi may work, ganyan-ganyan. And then eto, during our working time, meron kaming opportunity na makapakinig ng salita ni Lord. Yun nga po yung every Monday po namin na prayer meeting po sa TOTS office po namin. So, sobrang blessed. At saka, yun nga, hindi lang po yung trabaho, tapos meron na po akong prayer meeting na nasalihan, and then kasama ko na po yung pamilya ko. So, tapos nasusustain ko na rin po yung pangangailangan ko po, tsaka ng pamilya ko, na nandito po ako sa Pilipinas. So, sobrang blessed. So, it's really beautiful. Everything is beautiful para sa akin. Dahil sa malapit na po kasi ako kay Lord, parang everything is, beautiful. Kahit na po actually, hindi ko sinasabing problema eh. I always say, may challenges, ganyan. Kasi, tapos, dahil andyan si Lord, alam ko nandyan siya, hindi na po ako ganun masyadong nagwo-worry pag meron po mga challenges. Sabi ko, ay, andyan naman si Lord. Basta nilalapit ko lang po kay Lord. Basta masayang-masaya po ako talaga dahil nagpapasalamat po talaga ako kay Lord sa buhay na binibigay po niya sa akin ngayon. Thank you, Lord. Masayang-masaya siya talaga, no? Masayang-masaya po Thank ako. May you, Lord. bonus po Thank po you, akong Lord. love life nung nakauwi po ako sa Pilipinas. Kaya, Papray ka kay Sister Sa. Pwede. kaya thank you Lord po talaga. Mukhang isa espiritu dito. Anyway, Thank you, Lord. salamat. Ang last ba natin si Oo, Sister hindi, pero meron ako babanggit. Sister sige, Ellie, sige. naalala ko yan. Kasi bago ka pa rin nung na-assign ako, nakita ko paano ka mag-react. Alam mo yung pagkatapos ng word, nagre-react siya. At saka yung enthusiasm niya na nakikinig ng word. Sabi ko, grabe tong batang to, yung pwede namang nakagano lang siya. Yung Talagang alam mo, yung talagang, kung baka nakadukwang doon sa salita ng Diyos. Talagang gusto niyang marinig lahat at Yes, meron siyang reaction. At Siyempre. kaya ko siya hinuli kasi meron pa siyang aawitin mo. Ayan, tsaka may time pa tayo. Pakantahin. Oo. Kumustahin muna natin, Kuya Sige. Ernie. Sister Kumusta Christy. ba ang buhay, Ayan, Sister kumusta? Magandang umaga po ulit. Okay naman po yung buhay-buhay. Oo. Ano po, syempre, dati po, marami din akong pinagdaanan na trials.
Tapos, na-overcome ko din talaga siya. So ngayon, happy na po. Ano ba Sobrang itong, saya. alam ko kanina nga akala ko ikaw yun, pasensya na. Ano yung pinagdaanan mo na marami silang Yun din ang gusto kong matututunan? Ano yung malaman pinagdaanan oo. mo? Opo, yung ano nga po, nagsimula po yun yung nagkaroon ako ng colon cancer, stage 3. So, marami pong process yun napakahirap. Naoperahan ako and then nag-undergo ko ng chemotherapy. Tapos, bali 12 sessions yon. So, every month, minsan 2 beses yata or 3 beses ako nagki-chemotherapy. Mahirap talaga, sobrang hirap. Sobrang sakit sa katawan. Tapos, basta ang naisip ko na lang, kapit lang kay Lord. doon ko talaga talagang nandyan si Lord. Buhay na buhay siya, laban lang, gano'n. So, na-overcome ko na po lahat yon. So, after going through the experience, paano masabing, dahil dun sa trahedya ng buhay na yon, lumalim ka ba lalo? Opo. In what way? Masasabi ko po talaga na, lumalim. Kasi dati po talaga, nung bata ako, sa church po talaga ako. Simula nung bata ako, nag-ano po ako ng Catechism? Catechism. Tapos po nag-choir member din po ako. Halos lumaki po ako sa church Tapos po hindi din pala ganun compared dito sa Christian life. So na-compare ko to nung nagtrabaho ako sa TOTS. Tapos yun nga po na nakapag-attend ako nung prayer meeting na to, yung gawain na to po sa TOTS Isotoner. So naano ko na iba pa rin pala talaga. Yung kahit na lagi kang naandun sa church, like every day, tapos Sunday, yung sa mass, yung everything. So bali, hindi rin po pala ganun talaga yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo talaga. Kung hindi ka po talaga magkakaroon na relasyon sa Lord dito po sa Christian dito po sa natin sa Christian Fellowship sa gawain na ito. Lumalim nung nagkasakit ako, tapos po nung nagkaroon po ng mga trahedya, marami pong trahedya nga, bali 3 years nga po nangyari sunod-sunod na taon. Sobra nga po yung kalabit sa akin ni Lord Sobra yung nasunugan kami ng bahay, tapos wala lahat, as in wala talaga, back to zero. Tapos yung pong namatay nga yung nanay ko, and then yung pamangking ko nung 2020 sa pandemic po. Talagang sobra, para po talagang nabagsakan ako ng mundo. Pero there was a time nga po na nakausap ko si Ma'am Let that time. Tapos sinabi ko sa kanya na, bakit po kaya ganun, Ma'am Let? If you remember po, Ma'am Let, sabi ko, mabait naman ako. so bakit kaya gano'n? Natanong ko yung kay Ma'am Let parang ang daming trials. Pero po, ito po, with God talaga napatunayan ko dito sa TOTS, yung pong lahat po ng trials na yun, na-overcome ko na po siya. Okay na po ako ngayon. Thank you po kay Lord. Actually, Kuya Sister Christy, nakikita ko na sa bawat pangyayari sa ating buhay, nagpapakilala ang Diyos. Opo. Kasi ma-share ko rin ka ng konti sa'yo, di ba nung ako'y na-stroke, nagpakilala ang Diyos sa akin that He is my greatest healer. At ganun din sa'yo na, di ba nung nagkasakit siya na naging cancer patient din pala siya, di ba? Cancer survivor na siya Nasunugan ngayon. pa. Oo. Diba? Namatayan pa. Nagpakilala ang ating Diyos sa'yo, kaya lalo ngayon, kaya tama yung sinasabi niya, Kuya, na lumalim talaga. Totoo yun. Sabi ng salita ng Diyos, I can turn a curse Into into, a a blessing. blessing. Amen. Kaya yung faith life natin, yung assurance of things you hope for and things that you do not see. Lagi nating nasasabing, hindi pa tapos ang kwento, meron pa to. Yun ang pinangahawakan natin lagi. Amen, amen. Ako minsan sa Bible verse, ay biglang, alam mo naman ako, yung memorya ko. Pero yung bang, ang mahalaga sa atin ay alam mo ang verse, at the same time, buhay sa'yo yung verse. Naganap sa'yo Na talaga. talagang, sabi ko ang tawag ko dyan, experiential knowledge. Yes, Naintindihan mo kasi nararanasan mo. At dahil dyan, aawit ang ating kapatid. At, Yes, meron siyang awit na gustong awitin sa ating Pakinggan natin ang awitin ni Sister Christy. Tutulungan ako ni Sister sa Yeah, okay.
I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. I will give you thanks, oh Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Beautiful. At hindi po kami magtatapos ng ganyan. Tatawagin namin ang dati namin, come on Yes, in. yung mga Ayan, kasama namin. namin Ito po kanina, ang buong yes. Thoughts Yes, Prayer Group. yes. Pero meron pa akong di nakasama. Pero ito po ang kasama natin ngayon. At Yes, bilang pamamaalam, meron kaming huling awitin. Muli, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Yes. At sana yung narinig natin ay maging bahagi ng yaman ng ating buhay spiritual. Yes. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Yes. In Jesus' Yes. name. Amen. Amen. Awit Thank tayo you, para sa Lord. Panginoon. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam niya at hikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang, ano ang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam niya at hikay, sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. At huwag mong lilimutin. At huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. God bless everybody. See you again. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Thank you, Lord. Thank you, God Lord. bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.